Kagaya po ng madalas niyong naririnig sa akin, lahat po, ito po ay naka-address sa lahat po ng mga politikong mga kawatan. Mamatay na ka lang kayong lahat. Ayan. At doon naman po doon sa mga bashers kong mga pangit, manatili kayong mga pangit. Ayan. I-deserve ninyo yan. At siyempre, ito na. Dito naman po sa ating mga subscribers na mga ganda, mga followers at mga viewers na hindi pumapalya sa panood ng ating mga videos, walang katapusan na swerte ang darating sa inyo. Yan po ay naka-address lamang dito sa mga subscribers kong magaganda na, mga gwapo pa, matalino na, at yun na nga po, soswertehin na lahat ng mga subscribers ko. So anyway, at counting-counting na lang po yung ating kailangan subscribers para maging 100,000 subscribers na tayo. Counting na lang po. Konting kimbot na lang po yan ay makukuha na natin. Pag yan ay once na tumungtong na po yan ng 100,000, total kakaunti na lang, sisimulan na po natin yung ating unang raffle draw na 500,000. Hindi ko na muna di-discuss dito yung mga susunod na kung magkano yung ating papremyo sa mga susunod. Sa kanilang po yun, wala pa naman. Dahil nga po sa kakaunti na lang po yung ating kailangan subscriber para makompleto na 100,000, wala po, simple lang po yung inyong gagawin eh. Ganito lang po. Ituturuan ko na kayo, tutulungan ko na kayong huwag problema kung paano kayo magpa-subscribe. Lahat po ng mga pangit, lapitan ninyo. Ayan na, tinuturuan ko na kayo. Lahat ng mga pangit, turuan nyo na. Ay, lapitan nyo na. Tapos dala-dala ninyo yung video ko. Yung video ko mismo ito. Halimbawa. At lapitan nyo. Oy ate. Kasi medyo, para hindi naman sila ma-open. Kasi, pero piliin ninyo yung mga mukhang karang-karangan, mga mukhang daga na kagaya ng tumanan dyan sa kongreso na yung si nagsusot ng Pilipiniana ng mukhang daga. Yan ang lapitan nyo mga ganyan. Itsura, ate, kasi hindi ka naman kagandahan, ay pag nag-subscribe ka rito sa Birana Live Studio TV, gaganda ka. Sa bagay ka mo, maganda ka naman. Kaya wag mo sabihin pangit. Ganun lang. Maganda ka na, pero pag nag-subscribe ka rito ate sa Birana Live Studio TV, lalo kang gaganda. Di ba? Ganun ang diskarte. Tapos kapag sa lalaki naman, pag nakakita kayo ng ngiwi dyan, na kasing pangit nung nag-interview ay nagtanong kay President Duterte dyan sa Quadcom, yung pangit, yung ngiwi, lapitan nyo rin. Sir, kamo, sa bagay, gwapo ka naman na. Kaya lang kamo, ay pagka ito kamo itong Birana Live Studio TV, pagka ikaw ay nag-subscribe dito, mas lalo kang gugwapo. Huwag mo nang sabihin ng iwi siya. Di ba? Huwag mo sabihin, baka manawan mo open. Ayan. So, ganoon lang. Para masimulan na natin yung ating raffle draw. Ayan. Bagamat counting-counting na lang eh. Makikita nyo naman po yan. Counting-counting na lang po. Anyway. Ayan. Mukhang tawag dito. Mukhang yung naging hearing diyan sa Quadcom ay nagmukha yatang pinaglaruan lang nitong si President Duterte, itong Quadcom na nandyan ng mga kongresista. At hindi lang doon, sa napapansin ko, baliban sa pinaglaruan ni President Duterte, ininsulto pa nitong si Attorney Topacio. Pero bago yan, yan ang ating topic ha. Bago yan ay
Ito muna ang aking ipapakita sa inyo. Ito po yung sinasabi ko na kung ganito ang itsura ko, hindi na ako magpapakita or either hindi ako mag-iimbestiga or either tatakpan ko lang, magbunit na lang ako para matakpan ko yung mukha ko kung ganitong itsura ko. Kaso, di ko alam talagang parang ipinapakita na nitong Quadcom talaga yung kanilang aywan ko. So, lahat ito papangit, pero ito mas malala ang pangit ito. Kasi ipinapakita nila dito na talagang mga bangag itong mga ito. Ha? Ito ang katunayan. Ayan, tingnan nyo naman ang itsura nito, nagtatanong na ito. Ngiwi! Ayan! Tingnan nyo. Tapos yan ang mag-i-interview kay President Duterte. Imagine, ilang kayang balde ang siya. Hinihigop dito. Tingnan nyo, tapos yung buhok pa niya, parang bunot. Di ba? Nako, mga kaibigan, kung ako siguro, ganyan ang mukha ko, wala, magsusuot ako ng bulit. Parang yung mga sinusuot ni Paduano dati, nung yan ay kasapi pa sa ABB. Hindi natin alam, baka ngayon, hanggang ngayon, ABB pa rin yan eh. Yung dapat ito nagtanong muna kay Paduano kung anong dapat niya isuot. Alam na alam ni Paduano yun kung anong dapat niya isuot. Bunit. Kasi yan yung mga sinusuot ni Paduano dati. O, tingnan nyo. Ayan yan po, pinakita nyo lang sa Quadcom Committee kung gaano kayo kapapangit dyan. Di ba? Sobra. Ay, diyan talagang napadan kayo, diyan kayo na silipan, diyan kayo na pulaan ng ating mga kababayan. Maliban pa po diyan, mamaya-maya pa po ay aking ipapakita kung paanong sinasabi ko na pinaglaruan na nga ni President Duterte yung mga Quadcom na yan, ay ininsulto pa nitong si Attorney Topacio. Kung inyo matatandaan kahapon lang na yung aking uploaded video kahapon. Ang sinasabi ko po dyan ay kung ikaw ay tatanga-tanga, sisiguraduhin ko sa iyo, sasabihin mo dito kay Luistro na ang tali-talino nito. Di ba? Sinabi ko yan. Pero kung iyong tititigan at medyo hindi ka naman tanga or hindi ka naman bobo, malalaman mo ang kabubuhan nitong abogadong ito. So ngayon, mukhang hindi ako nagkamali doon sa aking pag-a-analyze dahil mismo si Atty. Topacio, ganon din ang sinabi. Bobo lang yung magsasabing matalino itong yung parang pinutol na drum. Tingnan nyo. Grabe. Kalay. Kaya tuloy, Huwag na nga yan ha. Ilang baldi kaya siningot? Imagine. Grabe. Kaya siguro advice ko lang sa inyo at mga diyan sa Quadcom. Kung ako sa inyo, tigil nyo na. At kung sabihin nyo, sino ka ba? Mr. Berana na magpatigil ng aming ginagawa rito. Mayroon po akong rason, Mr. Chair, na kung bakit ko sinabing ipatigil ninyo yan. Ito ang rason ko. At ito ang napakabigat kong rason kung bakit sinasabi ko na itigil nyo na yung pag-iimbestiga dyan dahil mukhang lumalabas yung fact-checking ng ating Panginoon.
Anong fact check kaya yon? Maya-maya po ay ating tuloy-tuloy na po nating i-discuss yan kung ano itong tinutukoy kong fact checking. Ngayon, yun po ang dahilan kung bakit sinasabi ko, dahil habang patagal na patagal kayong mag-iimbestigahan, lalo lang kayong malulubog sa kahihiyan. Lalo lang mawawala ang respeto sa inyo ng ating mga kababayan dahil dito sa balitang ito. Ano ba yun, Mr. Birana, yung balitang yun? Napakabigat po. Ito po yung mga pumapatay sa mga kabataan. Tapos, nagkukunwari na nagmamalinis dyan sa kongreso na yan na wala siyang kinalaman. Ito pala ang talagang sindikato na ang droga. Ano ang basihan ko, Mr. Birana? Ayan po. Since na ito ay niluluto nila, ito na lamang po. Sabay-sabay po ninyong pumunta po kayo sa mga FB account ninyo. Tapos, i-search po ninyo dyan yung Surigao Media. Ayan. Surigao Media po yan. Pero bago nyo po i-search yan, mamaya-maya po, antayin nyo po matapos itong sasabihin ko. Dahil ito po, isang Mitsubishi Montero galing diyan sa Surigao, pumunta sa pier ng Liloan na punong-puno ng shabu yang Montero na yan. Ngayon, Mr. Birana, kung ang tatanungin nyo sa akin, anong kinalaman yung pagpapatigil ko dyan sa paghihiring dyan sa Kongreso? Malaki po. Dahil yung nakasulat sa Surigao Media, nakapost dyan sa FB page ng Surigao Media, na isa or dalawa yata ito, dalawang kongresista ang involved sa drogang ito. See, ano na? Surigao Media ha? Ayaw ko, i-ikot ko ulit. Ido-double check ko ha. Ayan. Ido-double check ko lang po, ha? Uy, naku po. May mga post na nga, oh. Ito po yung Surigao Media. Mayroon na nga post, oh. Yan po ha. Diyan nyo po kukunin dyan. O, yan po ang Surigao Media. Yan po. Surigao Media po yan ha. Tingnan nyo po sa mga FB nyo. At ito nga, pagtingin ko pa lang, may nakapos na halaka. Pangutana sa mga nanay, sanan mga eskwelahan, umandili man ipagamit sa division meet iton, grandstand. So, oh my God, puyos. Kasi, dito pala ay mga sabog na ang mga tao rito. At kung ito ay titingnan pa natin yung mga post ng mga Surigao Media at grabe itong mga nakapost dito sa Surigao Media. Ang interview ni FPRRD sa SMIN special mention niya si Kong Ace, sabi niya, dahan-dahan lang, bilog ang mundo. There is always time for reckoning. Ito na po ba yun, Tatay Digong? Ayon kasi sa isang ulat ay, isang hotel room sa Surigao City ang naging drug den ng grupo ni Barbers at ni Raid ng PDEA. Lumabas na ang pagbebenta ng shops na sangkot umano ang gobernador na si Lyndon Barbers at Congressman Ace Barbers. Nahuli ang kanilang mga tao sa isang hotel sa Surigao City. Unti-unti nang nahahayag ang mga tinatago nilang droga sa politika. Nang masabat ang SUV na puno ng shabs papuntang Liloan, natuklasan na ang mga shabu ay nakaimbak rin doon malapit sa Kapitolyo.
Ayon sa PIDEA, nang magtanong sa front desk ng hotel, natuklasan sa sistema na ang accommodation ng hotel room ay naka-check-in at naka-charge sa Provincial Governor's Office, pati ang kanilang pagkain. Nadiskubre daw ng PIDEA Surigao del Norte sa pangunguna ni Agent Winifredo Alagabie Jr., kasama ang Surigao del Norte Provincial Office Provincial Intelligence Unit sa pangunguna ni Police Major Kahopson Clyde at Surigao City Police Station sa pangunguna ni Police Captain Brian Yublera, ang tatlong sospek sa loob ng isang hotel room sa Surigao City na ginawang drug den. Inaresto ng PIDEA sina Hill Harvey E. Makiling, beautician at comedian drug den maintainer, Josel D. Escatron, optometrist drug den employee, at Christian G. Melis, drug den Huwag na po natin ituloy yan dahil at least ako naman ay hindi ako nagbanggit dito ng pangalan. Bagko, sinabi ko po sa inyo para kayo po mismo ang makabasa ng mga post dyan ng Surigao Media na ipinakita ko sa inyo. Malalaman po ninyo dyan. Mr. Chair! Ano na? Hindi mo ba imbestigahan ito? Hindi mo ba imbestigahan yung sarili mo, Mr. Chair? Kasama itong pinsan mo na nababanggit dito, ay kapatid mo na nababanggit diyan. Mr. Chair, ang kapal ng mukha mo kung nandiyan ka pa rin. Mag-iimbestiga kayo na kayo pala yung numero unang sumisira sa ating mga kabataan. Mr. Chair, ang kapal ng mukha ninyo. Kakahabol kay Duterte. Ayan, karma. Check ang nangyari. Kaya lahat talaga nang gagaling sa ating Panginoon eh. Tingnan nyo yan. Bumulwa. Diyan nahuli sa liluan yung Mitsubishi ano yun? Montero. Punong-puno ng droga na ibabiyahe nila dyan sa Leyte. Imagine mo, ilang kayang mga kabataan ang masisira ang ulo dyan. Anyway, ano po ba yung sinasabi ko kanina? Ang sinasabi ko po kanina, pero bago yan, ay konting muna tayo. Konting relax muna tayo. Ayan. Magre-relax muna tayo konti. No? Ayan muna. Tingnan na. Imaginin mo, ilang truck kaya, ilang dump truck kaya, siningamat nagkangiwi-ngiwi na yan. Yeah, anyway. Tanggalin ang natin. Tanggalin. Ayan po at nakita niyo naman. At basta po Surigao Media ang hanapin po ninyo sa inyong Facebook. Malalaman niyo na po yan. Pero nabanggit na pala nagre-report, di ba? At kasangkot pala itong si Mr. Chair. Ayan. Ngayon, yung sinasabi ko kanina, na itong mga kongresistang itong Quadcom nito, para lang ba silang kumuha ng, para lang itong mga para lang mga gagamba ito, na sabay-sabay sumugbo sa apoy. Yung sa ginawa nila, kahihiyan lang ang inabot nila. Pinaglaruan sila ni President Duterte. Ang matindi pa dito, ang matindi dito ay yung pang-iinsulto ni Attorney Topacio. Ito na po. Ibigay na natin. Huwag na itong ngiwiin. Ngiwi ang putang ina. Hayop. Ayan, ito na yun. At
Ayan. Hiramin lang po natin itong sa kay Oclaim Channel. Ano po? At ipapakita ko lang po ito sa ating mga kababayan. Gclaim Channel. At courtesy po dito kay Gclaim Channel. Ayan. Ng legislature yon. Abuso yun. Kaya lang sinasabi, ay, kung gagawin yung parang investigation na pinatayo ako dito, pasabi ni Pangulong Duterte. Hindi pala, hindi. Itindig ako dito. Bigyan mo muna po na. Hindi mo ako pinibit, masahin ko. Before I answer you. Expenditure. But this I have not read the affidavit so that I would not be in a position to correctly really to respond to your question. I am at a loss kasi ikaw yung may hawak ng... So you are now trying to investigate me. Para kang investigador. Yung may hawak ka ng affidavit yan, executed by another person, and you're trying to confront me with the statements made in that affidavit, and you're trying to exact an answer from me. Pagka ganon, maghinto tayo dito. That is not proper. That is not fair. Ako sasabihin pa, you answer yes or no. Tapos sir, Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. Chair, yes or no? tinatanong po na... Yes, point of order. Suspended. Hindi mo pwedeng gawin yun. Legislative investigation. Sabihin, aware si Duterte ng gano'n. Ay, syempre, piskal yun eh. Abogado yun eh. Masaya. Oo, Alam mo, masaya. pinaglaruan lang sila ni Pangulong Duterte. Natatawa ako eh. Talagang pinakita nila na sila ay walang alam. Hindi, natatawa ko. Bakit nila iniimbestigahan si Pangulong Duterte? Kung may kasalanan siya sa krimen o hindi. Kaya tinatawanan lang sila eh. Di ba, sinabi na ng hukuman, paulit-ulit na, hindi yata pumapasok sa kukote nitong mga, nasa Quadcom, kasi mahihina ang kukote. Hindi ko malaman kung mahina ang kukote o talagang hindi lang niya, clueless lang sila. O talagang ang pakay lang nila ay busitin si... Mahina ang utak! Hindi, ang masama nun eh, pag nag-high blood yun, baka biglang bumitaw eh, nakakatakot eh. Ay, di naman siguro sila na-high blood eh. Kasi, sinabi na ng Korte Suprema, ang legislative hearing ay hindi hukuman. Hindi ito NBI na iniimbestigahan ng krimen, hindi ito pulis, hindi ito piskalya. Kukuha ka lang ng impormasyon para ikaw ay makagawa ng batas. Yung EJK, ano ba bang kinukuha nilang batas? Di ba gumawa na sila? Di ba? Yung kabubuhang EJK ni Dan Fernandez, ni ako, di ba? Ni, sino pa ba? Ni Barbers. Itong si... Tumukong itong pangalan. Alin? Hindi kanila naman talaga yung batas eh. Di ba kiniklaim nila? Ba't babanggitin? Di ba nakakiti ba sila dala-dala nila yung batas? Bakit hindi ko papanggitin yung pangalan nila? Proud sila no sa batas nila eh. Hindi nila alam nakakatawa yung batas. Di ba? Di ba diniscuss na natin? Ang pinagbabawal nila ay EJK. Bawal na naman talaga ang EJK eh. Extrajudicial killing. Lahat po ng pagpatay na hindi pinag-uutos ng hukuman. Extrajudicial killing. At wala bang batas na nagbabawal sa pagpatay? Meron! Revised Penal Code. Wala bang batas na nagsasabi na kapag public official ay ang gumawa ay maximum penalty, aggravation yan. Pag public official. Wala bang batas na nagsasabing pag may reward system ay yan ay murder. Meron na. Revised Penal Code. Aggravated ang homicide to murder kung by in consideration of a price, reward, or promise reward system. So, inutil po. After 11 na yata yung kahapon, Opo. Ang labing-isa. After so many hearings, yun lang ang nagawa nyo? Yung EJK bill na kabubuhan? Sayang ang pera namin sa inyo. Sayang ang Correct. pera.
ginastos nyo panay Jollibee. Yung nakakain nyo sa amin, ha? Sayang yung Jollibee nyo. Kasi wala po kayo nagagawang batas. Kahapon, kala nyo, ginigrill nyo si Pangulong Duterte. Yun bang mga kinukuha nyong impormasyon kay Pangulong Duterte kailangan para gumawa kayo ng batas? Hindi na, bakit? Nasagot na yun, nakuha nyo na kay Garma, yung sinasabi niya reward system, nakuha nyo na yung kinukuha nyo kay Grijaldo, na ayaw naman bigyan kay Grijaldo. At tingin ko madedemanda kayo dyan, ha? Parang tingin ko lang sa aking bolang kristal. Alam nyo, ang aking bolang kristal ay dalawa. Dalawang Bolang kristal. Pagka gusto mo malaman kung ano mangyayari sa, yung hinaharap, tumutungo ako. Tatanong ko yung aking bolang kristal na dalawa. Nakakalog-kalog ko. Diyan pa. Pero Nakakalog-kalog. thankful kami sa inyo kasi mas naunawaan namin ang paliwanag mo actually. Ako gusto kong mabalik yung death penalty. Halimbawa, ngayon paano nila gagawa ng manasyon? Ewan ko, kung dinidiscuss nila, kahapon niya natatawa ko. Tinatanong niya, answer daw, yes or no. Hindi mo pwedeng gawin yon. Legislative investigation. Sabi ko si Duterte na gano'n. Ay, syempre, fiscal yun eh. Abogado yun eh. Bakit ba pinopokus nyo sa kanila kung may guilt siya ng krimen? Hindi po trabaho ng legislature yon. Abuso yun. Kaya nga sinasabi, kung gagawin yung parang investigation, tatayo ako rito. Di ba sabi ni Pangulong Duterte? Ako sasabihin pa, you answer yes or no. Hindi pwedeng i-answer ng yes or no. Sabi nga, alam nyo, ito na lumabas kahapon ang double standard ng Quadcom, ang double standard nila sa witnesses. Alam nyo, pwede naman palang tratuhin ang witness na nagpapaliwanag, ang nangangatuwiran hindi kinokontempt. Pwede naman. Bakit kay Pangulong Duterte ayos naman ang trato nyo? Ba't sa iba? Dahil kaya nyo. Dahil hindi dating Pangulo. Dahil naalangan kayo. Kung kayo sasabihin nila, hindi, kasi dating Pangulo yan. Entitled to courtesies. Pero, may equal protection clause po tayo sa konstitusyon. Every person Yan, panoorin nyo ito, barbers. is similarly treated. Paduano. Similar situation. Ano to, si King Koy na kwan? They're all Fernandez. resource. Ako, panoorin nyo ito para matuto kayo. So aside from the equal protection clause, meron po specific na nakalagay sa konstitusyon dapat tinatrato with respect at dignity ang resource person in a legislative hearing. Eto, dati Pangulo, hindi niyo masigawan. Pero lang si Paduano, ako nagtatawa nga hindi, wag daw, dapat daw, kalmado. Bakit yung si Paduano? May high blood lagi. Palagi ko nung pinanganak to, sumisigaw na Lagi ko niya sumisigaw. Palagi ko hanggang mamatay to, sumisigaw to Pinaglihi sa sama ng loob ito May mga sinasabi nun, pinaglihi sa sama ng loob. Ayun. Ito naman si Abante, irrelevant naman. Legislative inquiry, magkukod ka ng pariseyo. Pariseyo. Ito naman si Luis, nakita pa kami kanina umaga. Yan na. Mabay chance. Yan na si Luis Tro. Etong si Luis Tro, kung ikaw ay bobo, Yan. alam mo matalino. Pero kung ikaw ay matalino, alam mong siya ay bobo. Kino mo, sinasabi niya, inaano niya ng yung elements daw ng extrajudicial confession, iniisa-isa niya. Extrajudicial confession yan kasi voluntary yung pag-amin daw ni Pangulong Duterte na siya ay pumatay. Voluntary. Alam niya ang consequences. He is of sound mind. May nakalimutan siya Ang extrajudicial confession po, Congressman Luis Tro, ay ginagawa during custodial investigation. Hindi po custodial investigation yan. Yan ay legislative hearing. Ano sinasabi mo? Besides, tignan niyo yung pinagsasabi niyong nangumpisang si Pangulong Duterte. Sino bang sinabi niyang pinatay niya? May tao ba?
Wala po. Wala pala eh. Ayun yan. Parang libel yan. Pag hindi ma-identify kung sino yung tinutukoy mo, ay hindi libel. Dapat may identity. Pinatay ko si ganito. Halimbawa, pinatay ko si Congressman Paduano. Sinabi ko, alam mo, may pumatay kay Congressman Paduano. Huwag naman sana. Kasi malapit-lapit na rin eh. Na siya ay matapos yung kanyang termino. Last term na niya ngayon. Di ba? Malapit na matapang. Siyempre, humihinga naman ako. Okay, di ba? okay. Malapit na matapos yung kanyang term of office. Isang araw yan eh. Puputok yung ugat niya sa ulo eh. Nakakahiyaw yan eh. RRDA, biniti mo Joker. Oo. Pag sinabi niyang pinatay ko, tapos binitin niya, it's either tao o hayop yun. Oo. Diba? Parang di ba minsan sinasabi ko, di ba? Yang si Congressman Luis to, napakapangit ng ginagawa niya sa mga resource persons. Minsan, siyempre hihinga ka eh. Oo. Pero alam mo, isang napagtanto ko dun sa, dito sa Quadcom hearing kahapon, di ba nandun si dating Senator De Lima? Mukha talaga si Senator Congressman Luis. Hindi naman masama yun. Di ba maganda? Maganda. Ang dami na nagkakagusto sa kanya, di ba? Si Dayan. Hindi ba naman maganda yun eh? Magkakagusto pa naman. Yung mga macho yun eh. Mga macho papa yun eh. Mario Joseph! Pero nanonood ngayon si Congressman Luistro kasi sabi niya binabantayan daw niya yung programa mo. Kaya kasi nasabi ko eh. Para naman, hindi naman sayang yung pagbabantay niya. Naririnig niya yung pangalan niya, di ba? Parang si Dan Fernandez. Oh, yeah. Merong bagong word pala gumagawa nga ako unti-unti ng Dan Fernandez Dictionary. Yung subordination by perjury, di ba? O meron siyang bagong different. Sa Dan Fernandez Dictionary, different. Noun. Ang ibig sabihin sa Tagalog doon, iba na. Bago na. Iba na, oo. Anyway, alam niyo, Joke yun joke yun. pinaglaruan lang kayo pinaglaruan lang kayo. Natatawa ko to sa yung sinasabi niya. Sabi niya, kino-confirm niyo pa na okay sa inyo pumunta yung ICC rito para imbestigahan kayo. Sabi niya, sipahin ko sila. Kino-confirm ba niyo pa yung sinabi ninyo kay Congressman Manuel, kapag binigyan pa ng pamasahe, pupunta kayo sa ICC para magpa-imbestigahan, sipahin ko rin sila. Punta ako doon, sipahin ko rin sila. Ay, nako. Yun lang yung response niya. Bago si Manuel naman, sinasabi, anong pinagamit sa confidential funds? Confidential nga eh! Which part of confidential do you not understand? Yung confi o yung dential? Pag nagre-refer ka sa dictionary, sir, alam nila yun. If not, talagang hindi nila. Paano kaya yun? Ewan ko. Tinatake ang kanyang tatay. Who served their Yun po yung sinasabi ko. Lumabas lang yung kabubuhan ninyo dyan sa Kongreso. Yun po yung madalas ko sinasabi rito. Sana itigil nyo na bago pa lang kayo lumubog sa kahihiyan. Ayan, at kaya nga po, hindi lamang po kayo pinaglaruan ni President Duterte, kundi ininsulto pa kayo ni Attorney Topacio. Anong tawag doon? Double dead. Plus, pag ang nagtanong pa sa inyo, yan pa, yung tao na yan, tingnan niyo yung buhok, parang bunot na tinaplak doon sa bunbunan niya. Tapos, ito, ngiwe! Sige na, itago na nga na. Ay, grabe, Yan po yung sinasabi ko. Anyway, ulitin ko lang po. Malapit na po nating ma-reach yung 100,000 subscribers. Pagtulong-tulungan nyo na po. Tinuro ko na po sa inyo kanina. Ulitin ko na naman po. Wala po kayong ibang gawin. Lapitan nyo yung mga pangit. Sabihin nyo mag-subscribe kayo din sa Birana Live Studio TV. Sigurado ako, gaganda at gugwapo kayo. Yan ang sabihin nyo.
Huwag niyo sabihin na kasing pangit nito ay kasi baka na ma-insult to, mabigwasan pa kayo. Sabihin mo lang, kahit ganyan kapangit yan, sabihin niyo lang na, sir, ang gwapo-gwapo mo, pero subscribe ka dito kay Brana. Kasi, gugwapo ka, mas gugwapo ka. Sa bagay, gwapo ka na, ngiwi ka nga lang. Anyway, yan po. Konting-konti na lang po. At ano ba yung ating i-discuss dito? Ay siguro wala namang iba na. Kundi yan po. Uulitin ko lang po yung Surigao Surigao Media. Ayan. Makita nyo. Ito nung sana dito kay Senator Trillanes if he is working for the ICC. Ayan. At tingnan nyo, nag-iimbestiga daw po, no? Diyan ng mga drugs, yun pala, ayan naman, kitang-kita nyo naman kung sino ang talagang drug lord, mga animal na ito. Anyway, sa lahat po din po ng ating mga subscribers diyan sa iba't ibang bansa, pakaingat po kayo lagi. At hayaan po ninyo. At ipagdarasal ko rin po kayo na sana ay laging maayos yung inyong samahan ng inyong mga employer para hindi po kayo magka-problema. Pakaingat po lagi kayo dyan. At sa lahat po ng may mga sakit na mga subscribers ko, followers at mga viewers, may mga problema, sana Lord ay pagalingin mo na po sila ngayon din. At the same time, ibaba mo na po yung mga blessings na lagi kong binabanggit sa kanila. Ibigay mo na pong direkta sa kanila. Huwag mo na pong padaanin sa akin. Maraming salamat, Panginoon. At siyempre, ano nga ba yung madalas niyong marinig sa akin pagkatapos ko magdaldal? Ayan. Ay natural, mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.